Nasa harap ninyo ang isang bansang matagal nang binabagabag ng gyera. Mga syudad tulad ng Aleppo at Homs ay nag-iba. Milyon-milyong tao ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Bumagsak ang rehimen, lumipas na ang nakaraan. Ngunit nanatili ang mga problema. May mga mina pa sa bakuran. May putol na kuryente at tubig. Kakaunti ang trabaho at maraming sakit at pagod. Sa episode na ito, ang Syria matapos bumagsak si Assad. Ano ang nangyari sa unang mga linggo? Sino ang namamahala sa bawat lugar? Paano nakialam ang mga kalapit na bansa at malalaking kapangyarihan? Anong simpleng hakbang ang nagbibigay pag-asa? Ito ay para sa normal na buhay, walang malalakas na slogan o walang saysay na pangako. Agad kailangan ng kaayusan sa mga lungsod ng Syria matapos ang pagpalit ng pamunuan. Pantol-pantol ang komunikasyon. Kaunti ang bantay sa mga bodega. Nanganganib man ako ang gasolina at gamot. May mga post sa pangunahing tulay at ospital. Isinara ang akses sa armory. Nilinis ang mga kalsada sa barikada. Ang pansamantalang sentro ng koordinasyon ay may 4 na pangunahing gawain: tubig, tinapay, basura, seguridad. Binuksan ng hotline at inilathala ang mga solusyon. Para malaman ng tao kung saan kukuha ng tulong o magreklamo. Mas mabilis itong simulan, mas kaunting gulat at walang sinasadyang biktima. Ang Syria ay magkakaiba-ibang bansa. Ang kapangyarihan ay nakakalat sa iba't ibang antas. Sa kabisera, may pansamantalang gabinete. May lokal na konseho sa malalaking lungsod. Sa liblib, may mga field administrator. Sila ang nagpanatili ng lugar habang may labanan. Para hindi bumagsak ang lahat, binibigyan sila ng malinaw na kapangyarihan. Mayroon din silang maliit na budget para sa pag-aayos ng mga kanal at pagkuha ng basura, pagtustos sa diesel para sa generator, pagbabantay ng mga paaralan at palengke, ang publikong listahan ng supply at maikling kontrata. Ito ay nagpapababa ng suhol at alitan sa pagkuha ng gasolina. Nakikita ng mga tao kung sino ang may responsibilidad. Sa dating mga checkpoint sa Syria, asahan ng di-autorisadong inspection. Posible ang pag-angkin ng mga bahay at bodega sa simula. May simpleng patakaran para sa mga lungsod, sama-samang petrolya ng lokal at dating sundalo. Irehistro ang mga armas. Bawal ang ilegal na pagbebenta ng bala. May 24/7 sa bantay sa ospital, substation at irigasyon. Araw-araw na ulat sa gasolina at harina. Kapag malinaw kung sino ang may pananagutan sa seguridad ng bawat lugar, bumababa ang karahasan. Kakaunti ang sunog at putukan. Muling bumubukas sa mga tindahan at pamilihan. Mga nasirang lugar sa Syria ay lubhang delikado. May mga bomba at mina pa sa Bakuran, Gusali at Bukirin. Syria ang isa sa pinakamaraming mina. Kaya paunti-unti ang pagbabalik ayos. Una, minarkahan ng mga sapper ang ligtas na lugar. Pagkatapos, binabalik ang tubig at ilaw. Sunod ang bubong at bintana. Saka palang bubuksan ang eskwela at palengke. Sinasabi sa residente kung saan tumawag sa delikadong bagay. Mga sikat na monumento sa Aleppo at Palmyra ay binabantayan. Para walang nakawan at pinsala sa kultura. Hindi mauubusan ang pangunahing pangangailangan ng mga Syriano. Kinukumpuni ng emergency team ang mga substation at linya ng komunikasyon. Naglalagay ng pansamantalang generator sa mga ospital at panaderya. Pinapagana ang mga bomba sa mga water system. Nagbubukas sila ng mga water station para sa inuming tubig. Binabantayan din ang presyo ng tinapay upang maiwasan ang espekulasyon. Nagpapatupad ng simpleng permiso at iisang patakaran para sa mga transportasyon. Upang hindi matenga sa kalsada ang mga sasakyang may dalang harina at gamot. Kapag regular ang kuryente at may tubig sa gripo. At may araw-araw na tinapay, malaki ang pagbaba ng tensyon. Hina ang ekonomiya ng Syria dahil sa gyera at parusa. Wasak ang mga infrastruktura. Mahal ang krudo. Sinisimulan nila ang mga proyektong mabilis magbigay balik. Inaayos ang mga kalsada at tulay. Pinapadali ang pagrehistro ng maliliit na negosyo. Binababa ang singil sa pamilihan. May deskwentong krudo para sa transportasyon at generador. Binubuksan ang mga lugar ng konstruksyon at pagawaan. Tinutugis din nila ang malaking kontrabando at ilegal na pampasigla. Nagiging sanhi ito ng kaguluhan sa hangganan. Kapag walang dagdag na zakap sa mga truck, patuloy ang paggawa ng tinapay. May trabaho sa serbisyo at konstruksyon. Hindi na umaalis sa mga tao. Nag-aalok ang mga bansa sa Syria ng pautang, materyales at pagsasanay. Sa kapalit, impluwensya at proyekto ang gusto nila. Para iwas utang, hinahati ng gobyerno ang kontrata sa iba't ibang partner. Nilalabas ang presyo at schedule. Walang eksklusibo sa pantalan o planta. Bukas na kompetisyon ang nagpapadali sa deal at usapan sa humanitarian funds. Nagpopondo sila sa pag-aayos ng paaralan, klinika at bahay ng mga bumalik na pamilya. Binabawasan ng transparency ang korupsyon at pinatitibay ang tiwala sa loob ng bansa. Sa Syria, may impluwensya ang mga istrukturang konektado sa Russia at Iran sa mga pantalan, base at imbakan. May tao, gamit at sistema sila roon. Ang biglaang paghinto ng walang plano ay mag-iiwan ng bakanteng zona.
Papasok doon ang mga kontrabandista at armadong grupo. Mas ligtas ang unti-unting proseso. Kailangan ng magkasamang outpost at schedule ng paglilipat. Protektahan ang supply ng gasolina at harina. Ilathala ang mga usapan. Ang paglathala ng kasunduan ay babawas sa bulong-bulungan. Malinaw na schedule ay tutulong sa serbisyo at negosyo. Makakapagplano sila ng hindi naantala ang pag-aayos at transportasyon. Sa Hilagang Syria, may mga administrasyong sinusuportahan ng Turkey na may sariling pulisya at mga paaralan. Hindi madaling mawawala ang mga kaayosang ito. Nagkakasundo ang sentro at hilaga sa iisang adwana, patakaran sa transportasyon at pinagsamang patrol sa kalsada. Dahil dito, mas mabilis ang daloy ng produkto, sumisigla ang mga pamilihan at nawawala ang mga ilegal na singil sa kalsada. Bilang kapalit ng paglahok sa pangkalahatang budget, nakakatanggap ang hilaga ng pondo para sa panaderya, tubig at komunikasyon. Mas kaunting hadlang sa kalsada, mas kaunting gulo sa mga checkpoint at mas masigasig ang mga tao sa pagbubukas ng mga pagawaan. Sa silangang Syria, malakas ang puwersa ng Kurdish suportado ng Estados Unidos. Pinagsasama ang kita mula sa langis at gas sa isang pondo. May malinaw na accounting at nakalang bahagi para sa lokal na pangangailangan. Ito ay para sa sahod ng mga doktor at guro, pag-ayos ng kalsada, estasyon ng tubig at linya. Diretsong komunikasyon sa pagitan ng silangan at sentro ay umiiral. Ang pinagsamang petrolya at bukas na budget ay nakakabawas ng panganib sa blockade at pagkagambala sa supply. Kapag alam ng tao kung saan napupunta ang pera, mas madali para sa kanila na manatili sa bahay. Hindi na nila kailangan lumipat sa kampo o ibang bansa. Idlib sa Syria ay sentro pa rin ng maraming armadong grupo. Kung walang unti-unting pagbaba ng armas at pagsama sa katamtamang puwersa, magpapatuloy ang pananalaki at pagdukot. Sa disyerto at silangan, aktibo ang mga sel ng grupong ISIS. Ipinagbabawal ito sa maraming bansa. Ang paglaban ay batay sa magkasanib na patrolya at pangkalahatang paghahanap. May bantay rin sa palengke at kalsada. Kasama ang mabilis na paglilitis sa kaso ng pag-atake. Tahimik ang gawaing ito, walang malalaking balita. Ngunit ito ang nagpapababa ng panganib ng pagsabog. Ito rin ang nagbabalik ng pakiramdam ng seguridad sa tao. Maraming milyong batang Syrian ang nawalan ng taon sa pag-aaral. Libo-libong paaralan ang nasira. Ang solusyon ay mabilisang kurso sa mga buong paaralan at pagawaan. Kabilang dito ang pagbasa, pagbilang, basic computer at simpleng trabaho. Ang mga guro ay regular na binabayaran. Kahit na maliit lang ang sweldo. Para sa mga babae, may ligtas na ruta at bantay sa klase. Kung hindi, hindi sila papayagan ng pamilya. Ang mga teenager ay natutong magkumpuni ng cable, tubo ng tubig at appliances. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kita ngayon. Nagbibigay din ito ng mga espesyalista sa mga lugar na kulang sa serbisyo at bahay. Sa Syria, milyon-milyon na wala ng pamilya at tahanan. Proteksyon sa karahasan, traffic ang kailangan higit sa pagkain at bubong. Nagtatatag ng ligtas na sentro, may doktor, abogado, hotline at simpleng pagpapatala ng pag-aalaga. Bawal ang kasal ng menor. Kinokontrol din ang upahan para di paalisin ng babaeng mag-isa. Sinasanay pulis sa domestic violence at nawawala. Kapag gumana ito, nagtitiwala ang tao sa autoridad, sabay silang bumabalik, hindi mag-isa. Maraming milyon-milyong Syrian ang nasa ibang bansa pa. Milyon-milyong lumikas ang nasa loob ng bansa. Posible lang ang malawakang pagbalik kung may seguridad, eskwelahan, medisina at abot kayang pabahay. Ipinapatupad ang malinaw na proseso, pagsuri ng dokumento, amnestiya sa simpleng paglabag, tulong sa biyahe, pansamantalang tirahan at trabaho. Mas handa ang karatig bansa at Europa magbigay ng pera at materyales kung may kailanawan at walang pang-uusig. Kung walang tiwala, mananatili ang mga pamilya sa ibang bansa. Walang titira sa mga bahay. Hindi magkakaroon ng manggagawa ang mga pamilihan. Upang hindi tuluyang masira ang Syria, kailangan ng malinaw at simpleng patakaran sa transisyon. Kailangan ng matatag na lokal na konseho, iisang budget, hukbo at pulisya. Tatagal ang pagpasa ng bagong batas. Ngayon pa lang, mahalaga ng itakda sino magtatalaga ng leader ng rehiyon. Paano hahatiin ang kita? Paano gagana ang korte at pulisya? Kapag malinaw ang patakaran at hindi pa bago-bago, mas mabilis ang pagpapatakbo ng merkado at paaralan. Humihina ang kaguluhan. Nagkakaroon ng plano sa kinabukasan ng mga tao at nais nilang mamuhunan sa kanilang lugar. Kung interesado ka, mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga bagong episode. Dito, lahat ay maikli at direkta sa punto.